Sobrang miss ko na nga ang creamy maha blanca na ginagawa ko sa Pilipinas, kaya nga humanap talaga ako ng mga ingredients para nga maisagawa ko ang creamy maha blanca. Dahil talaga namang pag naaalala ko nga ang lasa ay napaglalaway talaga ako. Alam niyo naman ako, pag talaga gusto ko ay gagawin ko nga ang lahat. Buti na nga lang ay meron nga ditong mga ingredients sa Hong Kong. Halos karamihan nga sa ingredients ay nabili ko nga sa Philippine store. Karamihan naman ng mga lugar dito sa Hong Kong ay meron ngang Philippine store dahil karamihan nga ng mga helper dito ay mga Pilipino. Ang main ingredient nga natin ay ang cornstarch. Kalahati nga lang ng recipe na ginagawa ko sa Pilipinas ang ginawa ko dito dahil konti lang naman kaming kakain. At hindi rin naman ito makakain ng amo ko dahil meron nga siyang sugar problem. Sa recipe nga na to, ang kailangan ko lang ay 250 grams or 1/4 kilo. Kailangan nga rin natin ng premium raw sugar or yung segunda na asukal or yung pinaka light brown lang. Kapag white sugar kasi ang ginamit nyo ay sobrang tamis na nito. At wag nyo nga rin tatansyahin kung wala kayong panukat dahil wala nga akong makita talagang measuring cup dito na pang dry ingredients. Ang meron lang kami ay liquid. So, inisip ko, pwede naman siguro to. At okay naman siya. Kailangan nga rin natin ng isang lata ng condensed milk at isang lata ng evap. Kung balak nyo man gumawa mga pangyaw, ay yung original nga na Alaska ang gagamitin nyo. Wag nyong itetesting yung isang version ng Alaska na condensed dahil na-try ko na yan sa Pilipinas at iba ang kinalabasan. So, much better na ganito din yung gagamitin nyo para creamy talaga ang texture. Kasi ang goal natin talaga sa creamy maha blanca ay buo yung pinakamaha niya. Pero kapag kinain mo na ay melts in your mouth talaga. Pag samasamahin na nga natin lahat ito sa isang kaserola or kung saan nyo nga nais magluto. Pagsamahin lang natin ng cornstarch at ang asukal at haluin natin ito para madali siyang haluin kapag nilagay na natin yung mga liquid ingredients. Next naman ay pwede na nga nating i-add ang ating mga liquid ingredients. Kailangan nga natin ng 3 cups ng water. Hindi naman super stricto pagdating sa liquid ingredients. Wag lang marami or sobra ang mailalagay. Dito nga ay naglagay ako ng 1 cup ng Coco Mama or yung isang sachet. Wala talaga akong makita na fresh na niyog dito sa Hong Kong. Kaya naman eto, ngayon nga lang ako gagamit ng Coco Mama. Next naman ay Alaska evaporated milk naman ang ating ilalagay. Isang can nga ang nagamit ko. Alam nyo ba, nakakatawa kasi nung unang bili ko dun sa may Philippine store, although English pa talaga ako kakatanong kung meron sila ng bibilin ko. Tapos sabi ba naman, melon ate dun sa dulo. Ate, gulat na gulat talaga ako kasi alam mo yun, Chinese talaga kasi sila. Tapos meron pala siyang kapatid dyan sa Pinas, kaya naman natuto talaga siya magtagalog. Kasi nga naman, diba, plus points nga naman yun para sa store nila kasi Filipino products nga yung mga binebenta nila. So, mga Pinoy din yung mga bumibili doon. Kaya lang ate, alam nyo, no, doble talaga yung presyo ng mga mabibili mo ng Philippine products doon. Pero okay lang kasi hindi naman tayo madalas nabibili doon. Kapag lang talagang may cravings, hindi ka talaga sanay sa mga pagkain dito sa Hong Kong. Susunod naman na ilalagay natin ay yung cream style corn. Napagawa nga pala ng creamy maha blanca, ang ginagamit ko nga ay dalawa, ang cream style corn at ang whole corn. Nabibili naman na nakalata pero etong nakabox nga ang nabili ko. Ilalagay nga natin lahat ang cream corn at ang whole corn naman ay magtitira nga tayo ng kaunti para sa toppings. Sasama nyo na din ang sabaw ng whole corn para talagang lasang-lasa mo nga ang pagkamais. Halu-haluin nga lang natin ito at lagay natin ang Nestle All-Purpose Cream. Sa recipe nga na to, ang kailangan lang natin ay half dahil sa whole recipe kailangan ay isang buong Nestle cream. Chilled nga pala siya kaya ganyan yung itsura niya. Gumagawa kasi ako ng float chilled yung all-purpose cream. Kaya galing siya sa chiller at ang hirap nga niya katin mga ate kaya naman tinansya ko na lang talaga. Pwede nga rin pala tayong mag-add ng konting asin para mabalance yung pinakatamis niya. Pero kasi naglalagay naman ako ng cheese na toppings kaya hindi ko na nilalagyan. Mix all together nga lang natin silang lahat dyan at pwede na natin silang isalang sa malakas na apoy. For only 10 minutes nga lang. Or kapag napapansin nyo na nagbubuo-buo na siya. Dito nga sa Hong Kong, kailangan ay madiskarte ka kasi kung hindi, magugutom ka. Habang nagluluto nga ako ng maha, ay gumagawa naman ako ng aking breakfast. Kailangan nga ay hahalu-haluin natin ang maha para hindi manikit ang ilalim. Kapag wala pa ang 10 minutes ay namumuo-muo na siya, pwede nyo na nga pong hinaan yung apoy. Ganito nga po ang itsura kapag namumuo-muo na siya. Kapag mahina na po ang apoy, ay lutuin natin siya sa loob ng 6 minutes or kapag okay na. Dali lang naman din pong malaman kapag okay na, kapag mahirap na din siyang haluin. At kapag ganito na nga po ang itsura niya, ay okay na yan at pwede na nga nating hanguin. At take note, kailangan nga po pagkahango natin ay i-transfer na natin agad sa kanya-kanyang mga lagayan. Dahil ang maha blanca po ay mabilis nga lang siyang mabuo. Kaya kung late nyo na nga mailalagay ito sa tub, ay pangit na nga ang magiging itsura niya at hindi smooth. Sa recipe nga po na ginawa ko ay ganito na nga karami ang nagawa ko. Sa Pinas nga, ang ganitong recipe na ginagawa ko ay 6 na 500 ml na tub ang nagagawa. Dito nga po sa pinaglagyan ko ay 4 na 750 ml at isang foil container. Hindi ko na nga sure kung anong size ito. At eto na nga po yung naitira natin kanina na whole corn para sa ating toppings.
At syempre, hindi nga mawawala ang latik sa aking creamy maha blanca. Magkaiba nga palang cream ang ginamit ko dyan dahil wala ngang fresh na niyog akong makita dito sa Hong Kong. Kung andito nga po kayo at gagawa kayo, ang may re-recommend ko lang ay yung Coco Mama. Madali lang naman po gumawa ng latik at hindi na nga ito kailangan ng tutorial. Papakuluan nyo lang po yan sa mahinang apoy or medium heat tapos magiging ganyan na po ang itsura niya. Kailangan din po na halu-haluin. At syempre, last and final ang ating Eden cheese. Lagi nga rin po ako naglalagay ng cheese sa aking creamy maha blanca dahil ito ang makakapagpabalance sa sobrang tamis. At mas hindi rin siya nakakaumay kapag ka merong cheese. Shinare ko nga rin pala ito kay mami at sa mga kaibigan niya. Madala nga lang kasi ang kagaya ko na talagang makakapagluto ka sa bahay ng amo ng kung anong gusto mo. Kaya naman sobrang pasalamat ko nga dahil isa nga ako sa mapalad na binayaan ng napakabait na amo. Dahil alam niyo po ba dito sa Hong Kong ay madaming nata-terminate. Nang wala namang dahilan. Mahirap po ang buhay sa abroad at walang kasiguraduhan ang bawat mangyayari. Kaya naman talagang napakaraming salamat po sa aking amo at sana po ay marami pang maging employer na ganun kabait. Dahil alam nyo ba, sayang din yung pinaghirapan, pagod, puyat ng isang helper. Tapos pagdating mo dito ay ita-terminate ka lang. Bago ka umalis sa Pilipinas ay dala mo lahat ng buong pangarap na giginhawa sa buhay. Sana po ay lahat tayong mga Filipino helpers dito sa Hong Kong ay magkaroon ng napakabait na amo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Kahit na sobrang dami, iba-iba, eto na talaga yung kwento ng buhay ko. Dito na nakalahad-lahat aking Facebook account. Kaya naman maraming salamat po sa aking mga supporters at palagi po akong gagawa ng mga cooking tutorials para matikman nyo rin yung mga niluluto ko dito. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat at God bless!